Umaatikabo no mga kapuso. Mamaya po inyong mga reaction, may habol pa natin. Gagawin natin yan. Dahil nasa ating ninyo po ang National President ng Transport Group na AltoDAP. Ito po ay kaugnay sa sinasabing pagsasagawa po ng kilos protesta noong mga sumunod na ho sa consolidation ng kanilang mga jeepney dahil bahagi po ng PUV Modernization Program. Sa madaling salita, ito ho yung mga sumusuporta sa programa ho ng gobyerno na medyo hindi ho yata nagustuhan yung ginawang pag-aprobaho ng 22 senador ng isang resolusyon para suspindin po ang PUV Modernization Program. Si Ginoong Melencio Boy Vargas, National President ng AltoDAP, na sa ating linya. Sir Boy Vargas, kumusta ka na? Magandang umaga, si Orly to sa DCWB. Good morning. Ay, okay naman po, Sir Orly. At gusto ko po bumati ng isang magandang umaga sa inyong sa iyo at saka sa iyong mga taga-subaybay, taga-sapakinig, tamilyon mo yung taga-pakinig. Sir Boy, baka naman pwedeng pagkilos na lang daw at wag na ho yung unang nai-report na wala hong babiyahe na miyembro ng AltoDAP at miyembro ng Magnificent Seven. Ito yung mga nag-consolidate na ng mga transport jeepney. Actually, yung pong gusto ko po ipaliwanag, yung pong nagsasalita, kami pong Magnificent Seven ay magkakaroon po kami ng isang pagpupulong po kung ano po yung gagawin namin. Kailan niya pulong niya ngayong araw? Hindi po. Kasi yung pong kilos protesta na sinasabi, iba pong grupo yon. Hindi po Magnificent Seven yon. So merong magtitigil pasada, pero yung Magnificent Seven, iba naman yung gagawin. Iba naman po yung gagawin anong gagawin namin ng Magnificent Seven, yung grupo ninyo, Sir Boy? Pag-uusapan pa po namin dahil kasi nung nag-presscon po kami, napakadami pong dumalo doon na mga kooperatiba, korporasyon, lahat po tinumbida namin para doon sa ginawang ng resolusyon ng Senado. Mm-hmm. Ang hirap naman po na kami lang Magnificent Seven magdedesisyon kaagad kung kami po ay magtitigil pasada, Sir Orly. Mm-hmm. Binibigyan po namin ng respeto kung ano po yung ginawa namin dati nung sa Presco na kausapin namin sila, kakausapin namin po sila uli, Sir Orly. Mm-hmm. Ako lang po, nalulungkot lang po ako bakit po ginawa ng Senado ito dahil nung nag-hearing po andun ako. Mm-hmm. Parang sa feeling ko po, nung andun ako, nabigyan po lang ng pagkakataon, yung 20%, kami pong 80% hindi nabigyan ng pagkakataon magsalita. Yan din ang akin tinanong kahapon kay Yusek Andy Ortega. Nagpulong, pinatawag ng mga senador. Naipaliwanag ba ng maigi? Ano ba ang sitwasyon? Andun din kayo. Pero bakit para humantong pa rin doon sa suspindihin ito pansamantala ng Pangulo? Kaya nagulat ako, ano ba nangyari? Hindi ba kayo napakinggan? Hindi ba kayo nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag? At lalo-talo na yung umpong mga nagsakripisyo na ho, sumunod na ho, wala na ho yung traditional jeepney at napaltan na ho lahat ng modern. Actually, Sir Orly, yun nga po yung nakakalungkot na pagdating po ng ating Senate President Lon, nagsalita na siya. Actually po may tinatanong po sa DOTR, LTFRB na hindi po nila nasagot. Tapos nagulat din po ako dahil biglang na lang nagdesisyon na parang nautusan niya si Committee ng Transport, si Senador Rapi Tulfo, nagawa ng isang resolusyon at siya magpapapirma. Tutulong siya magpapapirma. Ngayon nagtataas po ako ng kamay para magpaliwanag. Hindi na po ako napagbigyan, Sir Orly. Mm-hmm. Yun po yung nakakalungkot doon. Ano kaya yung $1 million question na yon sa LTFRB? Bakit? Una po, andun po ako, ang una pong tinanong sa LTFRB at saka sa DOTR, magkano isang unit? Oh. Tapos, magkano hulog? Yun lang naman po ang itinanong. Paano po sa masasabing million question nyo sasabihin. Hindi naman po natin kinukundina dahil unang-una po, karapatan po nila. Sa akin lang po, Sir Orly, ganito lang po. Nakakasama ng loob. Tama po kayo. Sumunod na kami. Bakit po kung gusto po nila pasuspend o ipatigil to, dapat po 2017, 2016 pa lang, itinutulan na po nila to. Di ba, Sir Orly? Mm-hmm. At ang isang nakakalungkot po rito, Sir Orly, ako po, mas maganda pa po yung nangyayari sa Congress eh. Sa Congress po lahat kami nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At sa Congress din po, tinatanong kami isa-isa at
hindi naman po ganyan na nangyari na sinuspindi nila tong Limitado lang tapos yun na kagad. Hinikayat na Sir Orly. gumawa ng draft ng resolution. Opo, at saka isa pa po, Sir Orly, ang kinalulungkot ko po rito, programa ng gobyerno. Ang magpapatigil din, Sir Orly, gobyerno. Di po ba? Di ba po gobyerno rin ang Senado? Sir Boy, yung mga binabanggit na dahilan sa resolution, tulad ng aking nakausap sa FEDUDAP, Si Jeff. si Jeff. Sabi ni Jeff, yung inyong punto, pwede naman niyang solusyonan eh. Hindi suspension ang tugon diyan, lalo na kung mahal. Marami na nangangako na pwede silang gumawa ng mura-mura. Wala pang 1 million na modern jeepney. Di doon kumuha at kung pwedeng taasan yung bidding subsidy o tulong ng gobyerno, pwede naman sigurong taasan para matulungan lang ang nasa transport sector. Ibig sabihin, solusyon pinag-uusapan para masagot, hindi yung para isuspend yung programa. Tama po yun. Kahit po nga ako, sinasabi nga po namin na mag-representative, kung may mga problema na sinasabi ni Senate President, galang-galang natin Senate President, na sinasabi niya may mga butas yung bakit hindi po natin gawin solusyonan o tapalan yung butas na sinasabi niya? Yun po yung sa amin dito eh. Dahil kasi nga po, masyado na pong madedemoralize yung mga iba na nag-modern na. Actually po, Sir Orly, ito na po yung naging impact ngayon eh. Actually, tumawag po sa akin yung tao ko dito po sa Santa Lucia na may loan po kaming may loan po kami sa bangko. Pa-release na po sana. Ngayon, ang ginawa po ng bangko, Sir Orly, hinold muna. Oo, dahil kahit naman ako may-ari ng bangko, hold ko yan. Teka muna, sususpende. Pero meron ding, hindi ko lang alam, Sir Boy, baka lang meron kang pwedeng i-share dito. Meron din kasi ibang mga nakapag-consolidate at meron ng kooperatiba. Pero hanggang ngayon, wala pang dividendo. May mga naririnig ka rin ganito, Sir Boy? Alam mo, Sir Orly, yung po nga sinasabing sa dividendong ginagawa ng yung 5% equity po yan eh, no? Yan po ang gagawin po diyan para sa kaliwanagan lang po. Pag po binayaran na ng bangko, Sir Orly, yung kahalagahan ng mga modern jeepney ngayon at saka po isusunod yung subsidy na ibibigay din po sa bangko, ang magbibigay po sa manufacturer niyan, bangko na. At ireles po 'yon. Ito yata inutang namin. Ito yata yung dividendo para sa mga miyembro, ibig sabihin yung kinikita na nila. Anyway, siguro mas maganda pag-usapan talakay na lang natin dito sa inyong Sir Orly. Sir Boy. Siguro po may mga ilang kooperatiba na kinausap ko na po si LT Parby, ang sinasabi ko nga po diyan, marami pang dapat ayusin diyan na unti-unti nating ayusin, Sir Orly. Yun po yung sa amin. At saka ako po talagang sa totoo lang, isa po ako sa nagsalita nang nag-press con kami, pasensya na po doon sa tatamaan na ako po at saka isa pa po Orly, ganito pa po yan. Okay, magagawa po sila ng resolusyon, pero depende po yan doon kay presidente kung isususpend nila. Nasa kanya nga po yan. O hindi. Nasa kanya. Desisyon niya. Nasa kanya po yan. Opo. Okay. Sir Boy, tulad ng tanong ko sa simula ng ating panayam, may grupo ho ba kayo na kahit merong gagawing pagkilos laban sa Senate resolution na yan, ay babiyahe pa rin po bukas? Opo. Okay, tinawagan ko na po yung aking Maraming mga miyembro. Opo. Pero tulad ng binabanggit niyo, may ilan talaga grupo na hindi talaga, kasi yung sa lalawigan, sa Iloilo, talagang hindi yata sila papasada. Pag gayon din po sa ilang mga probinsya sa Visayas. Pero kayo at ilang mga miyembro ng Magnificent Seven, sir, babiyahe pa rin. Sir Orly, yung Iloilo, hawak ko po yung Iloilo. Ganun ba? Oo. Hindi po ako naniniwala sa kanila, hawak ko po yung Iloilo. So may babiyahe pa rin, miyembro pa Meron po. At mananawagan na po nga ako sa miyembro ng AltoDAP na tumuloy tayo ng biyahe dahil wag natin pahirapan ng pasahero. Very good. Pasahero po ang pahihirapan natin. Very good. Wag natin gayahin. Wag tayo nakikinabang. Wag natin gayahin ng iba na, wag na lang. Sir Boy, maraming salamat. Tama po naman yun, Ka Orly. Ako na po ang magsasalita.
Kasi sila, parang ang pinahihirapan nila, ang mga commuters eh. Okay. Wala namang kasalanan dito ang commuters eh. Oo. Sa akin po, sa pananaw po namin ng Magnificent Seven, kung makukuha pa po sa paupo, kunin sa paupo ito. Siguro po mananawagan ako sa ating kagalang-galang na Pangulo na sana po pag-aralan mabuti yung ginawa po ng ng Senado. Opo. Dahil marami pong maapektuhan dito, Sir Orly. Sir Sa Boy. totoo lang po. Okay. Salamat at hanggang mamaya kami mahaba-haba pa ho itong araw ito hanggang bukas magkabalitaan tayo. Thank you, Sir Boy Vargas. Mabuhay ka. Good morning po. Ay, maraming salamat po at mabuhay po kayo, Sir Orly. National President ng AltoDAP si Sir Melencio Boy Vargas ang inyo pong napakinggan. Paalam na ho tayo.